Pinatras ni Trump si Putin matapos tamaan ng Ukraine, ang isa sa mga pinaka-notorious na brigada ng Russia sa digmaan na konektado sa Bucha Massacre. Ginagamit ito ng Moscow bilang bahagi ng militar na patuloy sinusubukang durugin ang paglaban ng Ukraine. Ngayong Lunes, Hunyo 1, 2026 mabigat ang kaso dahil pinagsama ang tatlong senyales sabay-sabay. Umaabot na sa malalayong target sa Russia ang mga Ukrainian drone. Nahihirapan sa lohistika ang Crimea at muling nagbanta ang Kremlin sa Europa matapos tamaan ng kanilang mga tao. Lumalabas ang pagkakaiba kapag si Trump ang kaharap ng mga lider ng Europa na pinoprovoke ng Moscow. Sa harap ni Trump, mas maingat magsalita ang Moscow. Anong tinamaan? Bakit ramdam ni Putin ang dagok? Paano binago ni Trump ang tono ng banta ng Russia? Ikwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Inatake ng Ukraine ang mga posisyon na konektado sa ika-64 na Brigada ng Motorized Rifle ng Russia, isang unit na binanggit ng mga opisyal ng Ukraine bilang isa sa mga grupong may kaugnayan sa mga krimeng ginawa sa Bucha sa rehiyon ng Kiev noong 2022. Ang pag-atake ay isinagawa ng mga drone operator mula sa puwersa ng mga hindi pinapatakbong sistema ng Ukraine laban sa training area at estrukturang militar na ginagamit ng mga puwersang Ruso sa sinakop na teritoryo. Ang ika-64 na brigada ay sumikat dahil ang Bucha ay hindi pangkaraniwang insidente sa digmaan. Naging tanyag ang lungsod matapos matagpuan ng mga bangkay ng sibilyan sa mga kalsada at urbanong lugar matapos umatras ang mga Ruso. Para sa Kyiv, mahalaga sa militar at politika ang pagtama sa unit na yon. Militar dahil nababawasan ang kakayahan sa pagsasanay, paggalaw at pamumuno. Politikal ito dahil malinaw ang mensahe sa Kremlin. Hindi pa tapos ang digmaan para sa mga nagdesisyon. Sinira niya ang mga lungsod ng Ukraine at inakalang makakauwi siyang parang walang nangyari. Ito ang nakakainis kay Putin. Matagal nang ipinapakalat ng Moscow na protektado ng Estado ng Russia ang kanilang sundalo habang tinatawag ng propaganda ang pananakop na espesyal na operasyon at sinisisi ang kanluran. Nagbago na ngayon ang digmaan, hindi na lang umaasa ang Ukraine sa trinsera, artilyerya at depensang teritorial. Gumagamit ang Kyiv ng mga drone, intelihensya, pagsubaybay at mga tumpak na pag-atake para maabot ang mga target na dati ay mukhang ligtas. Ang brigada ng teror ay tinamaan sa loob ng bagong yugto na ito kung saan ang larangan ng labanan ay kumakalat sa mga imbakan, ruta, sentro ng pagsasanay at mga lugar ng suporta. Hindi umatras si Putin dahil naantig siya, kundi dahil nakita niya ang gastos. Lumalakas ang retorika ng Rusya kapag kaharap ang mahihinang lider, walang saysay na pahayag at paulit-ulit na pagpupulong. Ngunit humihina ang retorika kapag napaharap sa matibay na tugon ng Amerika. Yan ang nangyari ng si Dmitry Medvedev, dating Pangulo ng Rusya at kasalukuyang mahalagang personalidad sa Konseho ng Seguridad ng Rusya ay nagsimulang gumamit ng retorikang nuklear laban sa kanluran. Sumagot si Trump na iniutos niya ilipat ang mga submarinong nuklear na Estados Unidos sa mga angkop na reyon dahil nagkaroon ng pagbabanta at puprotektahan ng mga Amerikano ang kanilang mamamayan. Pagkatapos noon, naging mas maingat ang tono ng mga Ruso kay Trump. Diyan nagbago ang pagbasa. Tinarget ng Ukraine ang brigada na may kaugnayan sa Bucha at pinakitang maaring tugisin ang makinang pandigma ng Russia. Si Trump ay lumalabas bilang leader na hindi ginagawang akademikong diskusyon ang banta ng nuklear. Ginagawa niyang paraan ng pagpigil ang banta. Simple lang. 2 beses mag-iisip ang kalaban bago tumawid dahil alam niyang may sagot. Naiintindihan ni Putin ang wikang ito. Pwedeng pagtawanan ng Kremlin ang EU at atakihin si Macron, Starmer, Ursula von der Leyen at iba pang leader ng Europa. Pero alam niya na sa ilalim ni Trump, hindi itinuturing ng Estados Unidos na diplomatikong palabas ang pananakot. Kasabay ng pag-atake sa brigadang Ruso, dumating din ang isa pang seryosong problema sa Moscow, lohistika. Pinalawak ng Ukraine ang kanilang kampanya ng mga drone laban sa mga ruta, truck ng gasolina, estruktura ng enerhiya at refinery. Sa sinakop na Crimea, nakakaranas ng pila, restriksyon at kakulangan ng gasolina ang mga driver sa mga lugar na kontrolado ng Russia. Tinatamaan nito ang maselang bahagi ng kapangyarihan ni Putin dahil ginawang pampulitikang tropeo ang Crimea sa loob ng maraming taon. Ipinadbili ito sa mga Ruso bilang patunay ng lakas.
Ngayon, kapag nauubos ang gasolina, inaatake ang mga convoy at nanganganib ang ruta, nagiging sanhi na ng pag-aalalang simbolo. Inanex ng Rusya ang Crimea noong 2014 at ginawang sentro ng kanilang kwento ng kadakilaan ang peninsula. Ang sinakop na lugar ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply. Kailangan ito ng kalsada, pantalan, tulay, truck, gasolina, maintenance at depensa sa himpapawid. Nang tamaan ito ng mga drone ng Ukraine, hindi lang sa larangang militar ang epekto. Samantala, sinusubukan ng Rusya na tumbasan ang paghina sa pamamagitan ng pananakot. Ang pinakamalalang kaso ay nangyari sa Romania, miyembro ng NATO, nang tumama ang drone ng Rusya sa gusaling tirahan sa Galaxis at nasugatan ng 2 tao. Ang Romania ay nasa hangganan ng digmaan at matagal nang nakapagtatala ng mga paglabag sa impapawid ng mga drone ng Rusya mula pa sa simula ng pananakop. Ngunit ang pagtama sa apartment building sa teritoryo ng alyansang militar ay nagpapabago sa bigat na insidente. Kahit na sinusubukan ng Moscow na itanggi ang pananagutan, ang mensaheng dumarating sa Europa ay simple lang, ang digmaan ay umaabot na sa teritoryo ng mga kaalyado. Sabi ng NATO, ipagtatanggol nila ang bawat sentimetro ng teritoryo nila, kaya mahalaga ang presensya ng Estados Unidos sa pagkondena. Dahil dito, mas mahalaga ang tindig ni Trump kapag nagsalita ang puwersa ng Amerika nang hindi humihingi ng pahintulot sa burokrasya ng Europa, alam ng Moscow na maaring magdulot ito ng mahal na gulo. Sinubukan ni Medvedev na gawing bantang insidente sa Romania. Sinabi niya na dapat masanay ang mga Europeo sa mas magulong gabi at muling inakusahan ang mga lider ng EU ng direktang pakikilahok sa digmaan laban sa Rusya. Ang ganitong uri ng pahayag ay hindi basta-basta lang. Isa itong lumang taktika ng Moscow. Itinatanggi ang pag-atake sa isang kamay at nagbabanta naman sa kabila. Sabi ng Kremlin, wala silang kinalaman pero may mga politiko silang nagpapahiwatig na posibleng may bagong pag-atake. Diyan pumapasok si Trump. Pinatunayan niyang hindi siya natitinad sa tapang ng Moscow tungkol sa nuklear. Nang tumindi ang tono ni Medvedev laban sa Estados Unidos, tumugon si Trump gamit ang nuclear submarines at direktang proteksyon sa mga Amerikano. Alam ng Ukraine ang ganitong dinamika. Ang mga pag-atake sa unit, refinery, imbakan at ruta ng supply ng Russia ay hindi lang reaksyon. Isa itong paraan para alisin si Putin sa kanyang komportabling kalagayan. Matagal nang sinisikap ng Moscow na ilayo ang digmaan sa araw-araw na buhay ng mga Ruso sa mga elite at sa imaheng may ganap silang kontrol. Umaabot na ang mga drone sa malalayong lugar, humihinto ang refinerya, nauubos ang gasolina at tinatamaan ang mga militar na sangkot sa krimen sa digmaan. Nagsisimula ng mapansin ang populasyon ng Russia na ang digmaang ipinangakong mabilis ay naging isang mahabang, magastos at nakakahiya na problema. Sinasabi ng propaganda ng Kremlin na babagsak ang mga estratehikong lungsod, mababasag ang Ukraine at mapapagod ang kanluran. Mas mahirap na ngayon ang sitwasyon para kay Putin. Patuloy na lumalaban ng Ukraine at pinalalawak pa ang digmaan nito gamit ang mga drone, kaya napipilit ang depensahan ng Russia ang dati nilang akalang ligtas na mga lugar. Napaatras ni Trump si Putin dahil malinaw ang hangganang inilatag niya sa Kremlin. Tinanggal ng Ukraine ang bahagi ng psikolohikal na seguridad ng mga kriminal ng digmaan ng Russia nang tamaan nila ang brigadang konektado sa Bucha. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng totoo at araw-araw na impormasyon. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.